Sa Lunes na ikinakasang tigil pasada ng grupong Piston. At kaugnay po niyan ay nakasalang sa Balitang Hali si Piston National President Modi Floranda. Welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali po sa inyo at siyempre sa ating mga taga-subaybay. Magandang tanghali po sa lahat. Ginoong Modi, anong masasabi nyo sa sinabi ng LTFRB na paglabag daw yung transport strike sa inyong prangkisa na isang pribilehyo? At sa bahagi po natin ay lagi naman sinasabi ng gobyerno yan na kapag naglulunsad tayo ng pagkilos ay ang lagi nilang pinananakot ay kakansilahin yung ating mga prangkisa. Tandaan po natin ng prangkisa po ay bagamat sinasabi nila ito ay pribileyo, pero ito ay malinaw na pag-aari din ito ng mga operator sapagkat tayo ay nagbayad. Yung sinasabi nilang libre ang prangkisa, ay binayaran po yan ng ating mga operator. Sa atin po ay yung ating pagkilos naman ay sinusuhayan mismo ng ating saligang batas dahil sa ilalim ng provisyon ng ating saligang batas. Sa ng batas na nagbabawal sa isang matahimik at maayos na pagkilos o pagtitipon-tipon ng ating mga mamamayan. So hindi po kayo natatakot sa sinasabi ng LTFRB na baka mawalan kayo ng prangkisa o masuspende yung prangkisa nyo kapag kayo sasama? Ang sa atin po ay sana ang reaksyon ng LTFRB. Dapat tanungin din po nila, bakit nga ba magkakaroon ng tigil pasada? Bakit nga ba nagkakaroon ng welga? Dahil sa kanilang mismong programa ay hindi tumutugon sa pangangailangan ng sektor ng ating public transport. Sapagkat silalim po ng modernization ay hindi magbibenefit dito yung ating mga operator. Hindi magbibenefit yung ating mga pasahero, yung ating mga drivers, lalo sa lahat, yung ating mga pasahero. Dahil sa ilalim ng modernization program ay dihamak na mas mataas yung pamasahe ng ating mga manlalakad. Na alam naman natin na kulang at kapos yung kita o sahod ng ating mga manggagawa at ng ating mamamayan. Modi, initially nabanggit po na ang mga sasali ditong jeepney units, nasa tansya doon nila parang 100,000. Aabot ho ba talaga doon o mas marami pa ho? Tansya po natin ay baka humigit pa sa 100,000 dahil marami pong nagpaabot sa atin na kahit hindi ho nating membro, sila po ng Piston, ay nagpaabot sila na makikisa dahil yung issue ay para sa kanilang karapatan, para sa kanilang kabuhayan. At Okay. Pero kung more than 100,000 ang sinasabi po ng LTFRB, mga ilang mga ruta lamang daw naman ang apektado nito at may mga libreng sakay na in place. So, sa tingin niyo mararamdaman ho ito? At tingin po natin ay mararamdaman sa darating na araw ng Lunes at Martes at Merkulis. Okay, pero tuloy ho ba ang pakikipag-usap sa inyo ng mga opisyal po ng LTFRB para kung sakasakali hindi na ito'y matuloy pa at mahirapan po yung ating mga sumasakay na mga kababayan? Ang sa atin naman ay tayo na po ay dumaan sa process. Kung natatandaan po natin, nung mag-wilga tayo noong March 6 and 7, tayo ay mismong pinatawag ng Office of Secretary at yung ating pong demand sa ating nga ilatag. Mula po noon ay tuloy-tuloy yung ating dialogue sa Secretary Jim Bautista at ganoon din kay Chairman Guadis. At humarap din tayo sa mga hearing sa Kongreso at Senado. At tayo ay formal na sumulat sa Office of President para ipabot yung ating kahingian, yung ating karaingan. Alright, marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinigay sa Balitang Hali, sir. Salamat din po. Ingat po, ingat. Salamat din po at yan po si Piston National President Modi Floranda. Mga kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.